Magandang araw sa lahat. The Fraternal Order of Eagles, Limbas Law Corner is back to render public service in the field of law. Our topic is actually a court proceeding. Here is an accused, allegedly, he was arrested for violating a law, a special law. But the accused claims that the arrest made by the police officers was unlawful. He was then brought to the office of the prosecutor for inquest, and eventually an information was filed in court. Now, since the arrest was unlawful, the appropriate remedy under the rules of criminal procedure is to file a motion to quash the information under Rule 117 of the Rules of Court. So a motion to quash was filed. Now, when the motion was brought to the court for filing, the branch clerk of court told the accused, meron ka bang abogado? Sabi niya, wala po. Oh, hindi naman ka panipaniwala na walang abogado, hindi mo kayang gawin yan. Wala nga po talaga. Meron lang tumutulong sa akin. Nako, yung motion to quash mo na yan, it will not be honored by the court. Bakit? Wala namang pirma yung abogado. Sabi niya, dapat yung motion na yun should be signed ng abogado. Ay, ang galing naman ng branch clerk of court na ito. Ang galing magturo ng mali. Yun ang tinutukoy ko. Galit ako. Huwag gaganyanin yung mga tao, mga akusado, lalo na mahihirap ito. Huwag ganyanin, huwag turuan ng mali. Clerk of court, branch clerk of court, baka lagot ka. Baka makasuhan ka sa Supreme Court or sa Ombudsman. Sinisiraan mo yung hukuman. Okay. So, kagabi ko lang nakausap ang concerned na tao. Actually, may tumulong naman sa kanya. Hindi lawyer, but perhaps a brilliant law student. Ba't ko sinasabing perhaps? Ipinadala sa akin through messenger. Talagang magaling yung pagkagawa. Ang ganda ng pagkagawa. Sabi ko, ang galing naman ito. Siguro, baka na-insecure itong magaling na branch clerk of court. Hindi niya matanggap na somebody is assisting the accused. Pero hindi nga naman talaga lawyer ang gumawa. At walang lawyer itong akusado, mahihirap lang ito. Hindi ito mayaman, hindi kayang magbayad ng abogado kahit mura. Although meron namang lawyer na libre, hindi naman siya muna pumunta rin sa Public Attorney's Office or sa Integrated Bar of the Philippines kung saan meron namang serbisyong legal, libre naman din. Pero ang tinutukoy ko under the rules of procedure ay ganito. Yung motion to quash or any other pleadings for the accused need not be signed by a lawyer or counsel so long as the accused is not yet represented by a counsel. Wala pa naman abogado siya. Kaya pwede niyang permahan yan. Kayong mga taga-court, pwede ba huwag nyo namang ganyanin yung mga tao? Lalo na ito, wala namang kakayahan, takot-takutin ninyo. Na hindi i-honor ni judge kasi walang pirma yung abogado. Turuan nyo ng tama, kayo taga-korte. Yon ay ayon sa rules of court. Ikawawa naman si judge tuloy, hindi walang kamalay-malay si judge. Sisiraan na ninyo.
Hindi lang nasira din ang imahe ng hukuman at ang panimala ng akusado sa ating mga hukuman. Na dapat nga alalayan ninyo. At unang-unang nga tama, hindi naman kailangan ng pirma ng abogado. Ba't sasabihan mo pang kailangan may pirma ng abogado? Hindi yan i-honor ng korte. Ay clerk of court, branch clerk of court, baka kasuhan ka nito sa Supreme Court or sa ombudsman na ingat-ingat ka lang, baka, I do not know. Hindi naman ito malapit sa amin. Malayo ito dito sa province of Rizal. Isa galit ko, nang tumawag sa akin kagabi, sabi ko pag ganyan, yung clerk of court na yan, galit talaga ako. Ba't mo apihin yung mga mahihirap? Pag ganyan, sabihin mo walang abogado. Pero meron kaming consultant na abogado. Sino yun? Yun, si ganito. Yung pangalan ko, banggitin yung pangalan ko. Hindi ko lang marating dyan dahil malayo. Hoy, mga taga-hukuman, ha? Huwag apihin yung mga tulad ng ganyang tao. Huwag niyong turuan ng mali. Tandaan nyo, merong Supreme Court na maaring parusahan kayo ng pagkatanggal sa serbisyo o ng ombudsman. Ako naawa kay Judge. Hindi alam ni Judge yan. Hindi alam ni Judge. Malamang, pag nalaman ng Judge, katakot-takot sermon ang abutin sa'yo. Branch Clerk of Court. Ha? Kung nakaharap kita, iwan ko lang kung anong mangyari sa'yo. Sorry medyo mainit yung ulo ko nito dahil naawa ako sa tao. Ulitin ko, when an accused is not yet represented by a counsel, any pleading in court can be filed by the accused. The accused himself can sign the pleading without the assistance of counsel. That is what the rules of court and jurisprudence on the matter says. O mga kababayan, medyo mainit yung ulo ko, pero just to give emphasis na huwag apihin yung kapwa. Huwag turuan ng mali. Turuan ng tama. Right? So, this is another public service of the Fraternal Order of Eagles, Limbas Law Corner. Ito ay sa ilalim ng programa ng different Limbas Eagles Club dito sa Antipolo City, Province of Rizal. Okay, magandang umaga. Uminit tuloy yung umaga, uminit. Bagay, umiinit na, araw na Because of this, ako talagang mainit yung ulo ko pag inaape yung mga ganyang taong walang kakayahang magbayad ng abogado. Pero tutulungan din naman yan ng Public Attorney's Office in that province and even by the Integrated Bar of the Philippines. This is another service of the Fraternal Order of Eagles, Limbas Law Corner. Magandang araw sa lahat kahit medyo umiinit yung ulo at umiinit yung araw sa likod ko. Maraming salamat.